Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Pacto, kay Renante Baliad, shoutout kay Anthony Ronquillo, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Matapos na ang kalbaryo sa loob ng palasyo ng mga elf. Akala ng lahat ay hindi mawawalan ang galit ni Lynn kay Sophie dahil sa pagsuot nito ng heavenly necklace. Sa nangyari iyon halos patayin ni Lynn ang apo ni matandang Loss. Ngunit nang dahil kay Daryl na iligtas ito sa panganib na kamatayan. Naging kalmado na ang lahat sa palasyo. Dahil sa ginawa ni Daryl. Ang lahat ay naging masaya na akala mo walang nangyari sa loob ng palasyo. Na kahit na ang ibang mga elf na naapektuhan nito at nataranta. Masaya na ang dalawang panig. Ngunit may gumagambala parent sa isip nila Master Ken lalo na kay Lynn. Dahil nagparamdam sa kanila ang tanyag na sect master ng Elysium Gate na naging Diyos sa God's Domain na si Daryl. Sa pamamagitan ng paglitaw ng Red Lotus. Ang bagong kabanata, masayang naglakad ang apat sa ilog. Nang makarating na ang apat sa ilog. Laking pagkamangha ni Sophie sa kanyang nakikita. Napakaganda ng ilog na ito, lalo na pinuno ito ng mga palamuti at pailaw. Sobrang ganda ng paligid na kahit gabi na ay tila mo umaga parent. Napakagaling mo Master Ken, maganda ang naisip mo gawin sa lugar na ito. Masayang sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Master Ken ito ay ngumiti kay Sophie. Sophie, ang master ng mga elf ay masyadong abala upang gabayan ang kanyang nasasakupan. Wala akong oras upang gawin ang gantong mga bagay. Ang idea na ito ay nagmula kay Lynn. Oo sa aking anak, dati kasi kumakain talaga kami sa tabing ilog na ito lagi. Kaya napagpasyahan niya na maglagay ng mga palamuti at mga ilaw sa buong sulok ng ilog na ito. Para kahit anong oras mapagabi man o araw ay maaari kaming kumain sa lugar na ito. Nare-relax si Lynn sa tuwing napunta siya dito. Nakangiti sabi ni Master Ken. Kaya pala Master Ken, si Prinsesa Lynn pala ang may gawa nito. Napakagaling niya, ngunit nakakalungkot lang sa una namin pagkikita ay ganon pa ang nangyari. Lubos talaga akong humihingi ng tawad sa aking nagawa Master Ken. Malungkot ang tone ni Sophie nang sabihin niya ito kay Master Ken. Hinawakan ni Master Ken ang ulo ni Sophie at sinabi, nangyari na ang lahat. Ang isipin na lang natin na walang nangyari sa'yo. Mabait parent sa'yo ang kapalaran dahil may isang nilalang na nagligtas sa'yo sa kamatayan. Nakangiting sabi ni Master Ken. Maya-maya si Yui ay biglang sumigaw. Miss Sophie habang wala pa ang mga pagkain tayo muna maligo sa ilog. Sigaw ni Yui kay Sophie. Maya-maya sumigaw ulit ito. Master Ken maaari ba kami maligo saglit sa ilog? Ngumiti si Master Ken at sinabi. Oo maaari kayong maligo ngunit pag dumating na ang mga pagkain na pinahanda ni Lynn, mabilis kayong umahan upang sumabay sa amin ni matandang Loss kumain. Masusunod Master Ken. Halika Sophie maligo na tayo. Naririnig ni Sophie ang sinasabi ni Yui ngunit ito ay hindi kumikibo. Nang mapansin ni matandang Loss ang tahimik na aura ng kanyang apo. Agad itong nagsalita. Sige na apo, si Lola ay pumapayag. Ngunit mag-iingat kayo. Nang marinig ito ni Sophie agad itong tumakbo papunta kay Yui at sumigaw. Salamat aking mahal na Lola. Mahal na mahal kita. Nang marinig ito nila Master Ken at matandang Loss, sila ay napatawa. Ikaw talagang bata ka bulong ni matandang Loss. Maya-maya nagsalita si Master Ken. Mabuti naman masiyahin ang apo mo matandang Loss. Na kahit may nangyari hindi maganda sa kanya kanina. Nagagawa pa rin niyang magsaya ng ganyan.
Kung ating iisipin, sa nangyari kanina kung sa iba nangyari iyon, ay magkakaroon ng takot sa kanyang paligid na ginagalawan. Sabi ni Master Ken kay matandang Loss. Tama ka nga Master Ken. Naaawa ako sa aking apo. Simula nang isilang siya sa mundong ito. Wala na siyang ibang nakita, kung hindi ang mga malalaking puno, mga mapanganib na bundok lalo na ang mga gamot at elixir lamang ang kanyang nakikita. Simula bata pa yan si Sophie. Tumutulong na siyang gumawa ng mga gamot at elixir sa lugar ng pagawaan. Kaya hindi na ako nagtaka sa kanyang naging reaksyon nang makalabas siya sa aming lugar. Lalo na ang nung nakita niya ang ganda na mayroon tinataglay ang ating palasyo. Kaya ganon na lang din ang naging kilos niya nang makita niya ang gamit ni Prinsesa Lin. Sa kanyang pagkawalangwang, sinuot niya ang napaka-importante gamit ng prinsesa. Kaya lubos ako humihingi ng kapatawaran sa nagawa ng aking apo Master Ken, at nagpapasalamat din ako dahil nailigtas siya ng tao na iyon. Nang marinig ni Master Ken ang mga salita ni matandang Loss sa tono ng mahina. Nagsalita ito at sinabi, sa tingin mo ba matandang Loss kailangan ko na putulin ang kasunduan natin? Na kayong mga mangkukulam na elf ay maaari nang lumabas sa inyong nasasakupan, at maaari na kayong magpunta kung saan nyo gusto lalo na dito sa palasyo. Maluwag kayong makakalabas at pasok sa palasyo. At ang mga elf naman ay maaari nang pumunta sa inyong lugar. Ano sa tingin mo matandang Loss? Hindi agad nagsalita si matandang Loss. Maya-maya, Master Ken kung gagawin mo ito, hindi ba magiging panganib sa ating lahing elf? Mahirap sa atin na mapunta ulit tayo sa sitwasyon na tayo ay sinalakay ng mga lahing Rakshia. Para sa akin Master Ken, wag muna tayo maging kampante kahit na matagal na tayong hindi nagagambala ng mga iba't ibang nilalang sa ating daigdig. Lalo na hindi natin alam kung ano ang dahilan ni Sect Master Daryl kung bakit siya na dito. Baka may mahalaga siyang mensahe na dapat natin makita sa kanyang pagpaparamdam. Kung ating iisipin bigla na lang siyang dumating sa ating lugar. Baka kaya siya nandito ay para tayo ay protektahan sa pwede mangyari sa hinaharap. Kailangan talaga natin makita at matunten ang kinaroroonan ni Sect Master Daryl, sabi ni matandang Loss kay Master Ken. Biglang napaisip si Master Ken, tama nga si matandang Loss, ano kaya ang dahilan para maparito siya sa aming lugar ng mga elf? At saan ba siya namin pwede makita? Biglang pumasok sa isip ni Master Ken si Vin. May isang tao din na matagal nang nandito sa aming nasasakupan. Vin, sino ka nga ba? Nung una pa lang kitang nakita alam ko may tinataglay ka ng spiritual na lakas. Kaya ako ay pumayag na maging apprentice kita. Habang tumatagal nagkakaroon ako ng idea sa mga kasanayan mo. Kaya pinagkitiwala ko sa iyo ang Mighty Do. Ang Mighty Do ay isang halaman na mahirap alagaan. Walang sino man sa lahi ng mga elf at ibang mga lahi ang nakapagbalik nito sa tunay niyang anyo. Subalit sa'yo, ilang araw mo palang ito inaalagaan. Ang Mighty Do ay lumabas ang tinataglay nito ganda, at ito ay nagbunga pa. Vin sino ka nga ba talaga? Bulong ni Master Ken sa kanyang sarili. Nang mapansin ni matandang Loss na malalim ang iniisip ni Master Ken, agad itong nagsalita. Okay ka lang ba Master Ken? Sa ngayon wag na muna natin isipin ang mga bagay na iyon. Pagtuunan muna natin ng pansin ang mga bata na ito. Darating din ang araw na makikita at makakausap natin ang tao na iyon, lalo na kung nandito talaga siya sa ating nasasakupan. Masayang sabi ni matandang Loss. Sa kabilang banda, si Lin ay nagutos sa isang kasambahay na magdala ng makakain sa lugar ng ilog. At maya-maya, bumalik si Lin sa kanyang silid upang ibalik sa kinalalagyan nito ang heavenly necklace. Inapatawarin niyo ako, sa aking pag-iingat sa napaka-importanteng bagay sa iyo, ito ay nakita peren ng iba. Patawarin niyo rin ako na muntik na ako makapatay ng isang lahing elf. Hindi ko napigilan ang aking sarili nang nakita ko na suot-suot niya ang necklace na nagmula sa iyo. Miss na kita aking ina. Si Lin ay biglang umiyak habang iniisip niya ang kanyang ina. Maya-maya ito ay tumahan at pumunta sa kanyang kabinet. Binuksan niya ang kanyang kabinet at may kinuha na maliit na kahon. Binasa niya ang mga sulat ng kanyang ina nung siya ay sanggol pa lamang. Oo, ang prinsesa ng mga elf na asawa ni Master Ken, ay mahilig din sumulat ng mga liham. Nung sinilang si Lin, ito ay madalas na sumusulat, tungkol sa kanya at sa mga nangyayari sa paligid ni Lin. Kaya niya ito ginagawa, dahil kung si Lin ay nagkaroon na ng muwang sa mundo, sa kanilang ginagalawan.
May maaari siyang pagbasihan kung anong meron sa kanilang lugar. Oo, dati sa lugar ng mga elf. Lagi silang sinasalakay ng mga iba't ibang nilalang sa mundo. Ngunit ito ay napagtagumpayan nila sa tulong ng lakas ng prinsesa, anak na lalaki nila Master Ken at ni Master Ken. Napapanatili pero nilang ligtas ang kanilang nasasakupan. Makalipas ang ilang minuto, si Lin ay bumalik sa dati niyang pagkatao. Na para bang isang matigas ulit na bato ang kanyang pag-uugali. Niligpit niya ang mga gamit na kinalat ni Sophie at ito ay kumuha ng iilang parehas ng mga kasuotan. Kumuha din siya ng iilang mga accessories, tulad ng necklace. Maya-maya lumabas na ito ng kanyang silid at tumungo sa ilog na nasa likod ng palasyo. Habang masaya ang apat sa ilog, dumating na ang mga pagkain. Nakita nila Sophie at Yui ang mga pagkain na hinahain. Miss Yui, ang sisarap ng mga pagkain na iyan. Lagi bang ganyan ang kinakain niyo sa palasyo? Tumawa si Yui ng mahina. Oo, Miss Sophie. Ang mga hinahain ngayong pagkain ay paborito ng prinsesa. Ganun pala. Ang mga pagkain na iyan ay paborito ni Prinsesa Lin, mahinang sabi ni Sophie. Ngumiti si Yui at sinabi. Sabihin na natin oo, ngunit ang may gusto talaga ng mga pagkain na iyan ang yumaong prinsesa na asawa ni Master Ken. Sa tuwing naalala ni Miss Lin ang kanyang ina, ang mga pagkain na gusto ng kanyang ina, ay kanyang pinapahanda, upang makabigay tanaw sa yumaong prinsesa. Ganun pala, siguro namimiss ni Prinsesa Lin ang kanyang ina ngayon. Medyo nalungkot si Yui nang marinig niya ito. Tama nga, si Miss Lin ngayon ay nakakaramdam ng lungkot sa kanyang puso sa pagkamisa niya sa kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Maya-maya napansin ni Sophie na biglang tumahimik si Yui. Miss Yui, may gusto sana ako malaman. Sa iyo, maaari ko bang malaman kung anak ka din ba ni Master Ken? Tanong ni Sophie nang may kuryosidad. Nang marinig ito ni Yui, ito ay napangiti at kumamaw sa ulo. Miss Sophie, nagkakamali ka ng iniisip. Isa lamang ako tagapagsilbi ng pamilyang Ken. Naging malapit lang talaga ako sa kanila. Dahil ang mga magulang ko at sila Master Ken ay malapit na magkaibigan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!